Netflix, HBO, YouTube, Android TV, Disney Plus at marami pang iba. Karamihan sa atin nakasubscribe na sa mga streaming services ngayon para manood ng pelikula, at kung gusto mo ng sinihan feels talaga sa sariling pwesto mo, baka swak sa'yo itong OneGo X5 Pro Smart Projector. Bago natin pag-usapan, subscribe muna para maka 500k na tayo at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Skip na natin yung unboxing, eto na lang yung mga kasama sa loob ng box at check na natin yung build at design. Unang-una kong napansin yung pagka-premium ng itsura nito. Okay din naman sa akin yung kulay white, pero iba pa rin kasi yung datingan ng black and gold color combination para sa akin. Classic design at ang lakas ng dating. Mostly plastic yung body, so magaan lang to. Very well built naman. Meron ding desktop stand dito sa harap na pwede nating i-adjust at meron din tayong 1/4 inch screw hole dito sa ilalim kung sakaling i-mount natin. Pwede rin sa tripod at yan yung ginamit namin. Okay, so nung unang binuksan ko to, natuwa kaagad ako kasi meron tong autofocus at auto keystone correction. Sa ibang mga mas murang options kasi natin, di ba? Manual focus pa na madali lang namang gawin pero extra step pa rin, at every time na mag-a-adjust tayo ng distance, i-focus pa natin ulit. So, dito wala nang ganun. Automatic na, tsaka accurate din yung pag-focus. Keystone correction, ganun din. Siya na yung bahalang mag-adjust. At eto yung mas matagal talaga na adjustment kung mano-mano. So, big plus talaga na automatic na dito kasi kahit medyo patagilid natin niyang ipwesto, matic niya na rin niyang aayusin. Also, meron din sila nung obstacle avoidance. Ito naman yung ginagawa nun. Halimbawa, may nakaharang na kung anuman sa projector, i-adjust niya na rin. Auto screen fit, meron din. At kung sakaling hindi ka na kontento sa adjustment na ginawa nito, syempre meron pa rin naman tayong option na imano-mano. Now, smart projector to. At meron tayo ditong Google TV Stick built-in. So, bukod sa magandang software, madali lang tong i-setup. Well, medyo nagka-problema kami nung sinetup namin to gamit yung phone ko. Mas nagtagal kami ng konti. So, sinetup na lang namin manually at mabilis lang din naman kahit ganyan. Simpleng login lang ng username and password. After nung setup, eto na yung itsura ng home screen. Kung Google TV na yung gamit nyo ngayon, for sure, very familiar na kayo dito. Para sa akin, one of the best itong UI ng Google TV. Very user-friendly, madali lang i-navigate, madali lang ma-install yung mga paborito nating streaming apps like Netflix, Disney Plus, HBO at iba pa. At pinakagusto ko sa ganito ay yung Google Assistant and voice command dahil sobrang helpful niyan. Pindot lang ng Google Assistant button at pwede ka lang magbigay ng commands. Play Demon Slayer on Netflix. Got it. Here's Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba on Netflix. Skip to 15 minutes. 10% volume. Max volume. Got it. May screencast feature din, so pwede nating i-project yung mga device natin wirelessly. Tulad nito, connected yung smartphone namin. And syempre, meron ding HDMI port kung gusto mo ng mas reliable na wired connection. Like for example, sa laptop, meron kang presentation, or sa PS5 kung gusto mong maglaro sa napakalaking display. At speaking of display, pag-usapan na natin yan. Bale, 40 to 140 inches yung size na kaya niyang i-project. 1100 ANSI lumens projector to. 1080p yung native resolution at may support na rin for 4K decoding. Pinanood ko dito yung top 3 animes ko ngayon. Hero Academia, Demon Slayer, tsaka Black Clover. Let me know sa comments kung anong top 3 nyo. Lord of the Rings, Fantastic Beasts, tsaka Aquaman, sinubukan ko rin. At para lang klaro, in terms of picture quality, syempre hindi siya ka-level ng mga mid-range to high-end smart TVs natin na may glossy panels, super bright, super vivid colors. Hindi para ikumpara sa mga TV natin na mas mataas ang presyo. So, para sa isang projector, good experience tayo dito. Enough brightness para ma-enjoy natin yung mga pinapanood natin. Sa mga pinanood kong animes, maganda yung kulay. Dito sa 100 inches na anti-light screen na gamit namin, medyo muted ng konti to be honest, pero matingkad pa rin naman. At personally, naging okay din sa akin yan kasi yung datingan ng kulay niya, yung parang sa sinihan talaga. Kasi di ba sa sinihan, medyo muted din ng konti yung kulay. Medyo mahirap i-explain pero for sure, kung nakapasok ka na sa sinehan, gets mo yung sinasabi ko. White wall, projector, and movie, sinehan vibes,
Yun yung may experience mo dito. So, overall, para sa ganitong klase ng projector, malinaw, klaro, good colors din, and again, enough brightness para ma-enjoy natin yung movies. Hindi sobra-sobra, manage nyo pa rin yung expectations nyo, syempre, depende sa presyo. I mean, 1,100 ANSI lumens is actually above average, at ang totoo niyan, eto rin yung pinaka-pinagmamalaking feature nitong OneBo X5 Pro. Pero para lang magka-idea kayo sa mismong performance nito sa iba't ibang lighting conditions, sabihin ko lang din na, syempre, dedepende pa rin yung liwanag or linaw niyan sa kung gaano kalaking screen yung gusto mong i-project or kung gaano kalayo yung projector mo sa pader o sa screen. Tulad na lang dito sa setup na to, again, 100 inches na anti-light screen yung gamit namin. So, maganda kasi malaki, sinihan na sinihan yung dating, pero tulad lang din sa mga sinihan, sa ganitong kalaking screen or ganitong klase ng setup, dapat nakapatay yung ilaw natin dahil magiging washed out na kapag nakabukas na yung mga indoor lights. Ngayon, kung hindi mo naman kailangan ng sobrang laki, 100 inches na screen at okay na sa'yo yung saktuhang size lang, mga 30 to 50 inches, dyan mo makikita yung panlaban nitong X5 Pro kasi kahit na may indoor lights tayo, maganda pa rin yung kulay, matingkad, maliwanag. Syempre, wag lang yung tipong sobrang liwanag din ng bumbilya nyo. At again, dedepende rin sa distansya. So, kung gusto mo talaga ng malaking screen, pinakamainam pa rin kung kontrolado natin yung lighting. Isasara yung kurtina, papatayin yung ilaw, mas madilim, mas maganda pa rin yung experience, syempre. May built-in speakers na rin tong X5 Pro. Dalawang 5-watt speakers yung nilagay nila dyan. At honestly, hindi siya yung speakers na sobrang lakas, sobrang detailed. Saktong lakas lang para maging goods yung experience natin kung nasa isang maliit na kwarto tayo. Na sa totoo lang, hindi na rin masama since built-in speakers nga lang itong pinag-uusapan natin. Tapos, medyo maliit lang din naman yung mismong device. And also, hindi ko alam kung ako lang, pero para sa akin, kung magse-setup ako ng projector na may 100 or 140 inches na display, syempre papartneran ko yan ng pandiin ng speakers para mas sinihan yung datingan. At saka pala, hindi rin maingay yung built-in fan dito, so wala kang maririnig na nakakairitang fan noise habang nanonood ka. Okay, so mabibili natin itong OneBo X5 Pro sa Lazada. Maglalagay ako ng link sa description, legit Lazmall authorized store yan, at ang presyo ay 16,999 pesos. Now, sa totoo lang, good price para sa akin yan, lalo na't wala pang vouchers, yung 16,999. So, pag may mga promo and vouchers pa, posibleng makuha natin ng mas mababa pa, baka less than 15K nga lang. Kaya, kung naghahanap kayo ng projector pang movie-movie nyo ng pamilya, tropa, jowa, naku nampu. Solid option kung nasa ganitong range yung budget nyo. Kasi ang daling gamitin dahil sa Google TV, ang daling isetup dahil sa automatic focus and keystone correction, may voice command na rin, nagbebenta rin sila nung 100-inch anti-light screen. At sabi ko nga kanina, sinihan vibes talaga yung naramdaman ko nung ginamit ko to. Na tipong pagkabukas ko, asan yung popcorn? Asan yung popcorn? Nasaan ang sabaw? Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito sa OneBo X5 Pro. Link sa description. Pwede nyo ring i-check doon yung reviews ng mga nakabili na. At para sa iba pa naming mga videos, click nyo lang tong mga to.